Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. So ito guys, another day, another testing video of units. Okay, so for our first unit, we have the Novridge SSP5 6.0. Okay, order ni Ma'am Rose Ann ng Pililla, Rizal. Okay, so ma'am, ito yung high kappa mag na ni The KJ Works na compatible sa Novridge. Natetestingin natin. Okay, so ito ma'am, sealed yan, sealed unit. Yan, kasi sealed siya, kaya hindi ko na siya na-prepare pa. So, pinakita ko lang sa inyo para at least, di ba? Kasi, ganun talaga eh. At least, sure kayo na brand new yung unit natin. So, ayan. Bubuksan natin sa video mismo. Okay? So, ayan. Novridge SSP5. Ito yung manual. Parang amoy ng bagong sapatos. Okay. Kasi yung goma eh. So, ito yung unit. Yan. So, wait. Ang mga bitawan natin. Magkagasgas. Yan. SSP5 6.0. 6.0 yung barrel. So, mahaba siya. Okay? Yan. Fiber optic. Front and rear sights. Tapos ito yung parang dyan makakabit yung optics, no? Yung plate tapos optics. Okay? Yan. So, split slide siya. Yan. Kaya, ito yung sinasabi ko na pag bumabaril ka, parang kala mo electric kasi wala masyadong vibration. Parang walang blowback. Parang mahina lang siya. Kala mo electric yung baril mo. Ito yun. Okay? Tapos, ito yung magazine niya. Okay? So, for this one, iba lang yung color nung gas route. Yan. Kasi ito yung talagang KJ Works. Tapos ito ibang color, di ba? Pero itong unit kasi na to, this is also made by KJ Works. So yung magazine, parang-pareho yan. Ano? It's exactly the same. Iba lang yung kulay ng gas route. Okay? So, ngayon, kasama na meron siya kasamang yan, meron siya kasamang ganyan. Ito para saan nga ba ito? Ulit nakalimutan ko na. Pang-adjust siya ng hop-up to dito sa ibabaw. Okay? Tapos, meron din siya kasamang valve removal key. Novridge. Okay? So, yan. So, testingin natin. Lagyan natin muna ng bala sa gas. Okay? So, yan. Okay. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Inserting the magazine. So, i-insert ko yung original mag, yung kasama niya mag. Okay? Right. So, chrono. Firing. 384. Parang walang blowback. Parang gumanon lang. 384.6. Sobrang hina nung split slide kasi. 375.3. Tapos mabilis yung cycle, no? 370. 366.9. Okay? So, accuracy test. Right, nag-open slide, wala nang bala. So, gamitin naman natin yung extra mag. Okay? Alright? Okay? So, ayun. Lahat na doon sa isang bilog. Lumaki na yung butas. Alright? So, hammer down. Okay? Ito ko, wait. Testingin natin yung ambidextrous safety. Yan. Okay? Meron ba itong meron din pala adjustment doon sa trigger. Okay? So, ano pa ba? Wala naman. Yun lang. Okay? So, okay na to, Ma'am Rose Ann. So, wait lang. Tatabi ko lang. So, let's proceed to the next unit. For the next unit, we have the WE G35 Gen 3 kay Sir Danny ng Dumaguete City, Negros Oriental. Okay, Sir Danny, this is your WE G35. Alright. So, yan. Nilagyan natin ng BB. Isang katuta kasi nga ito ay merong full auto. Oo nga pala.
Meron kayo tinatanong sa akin, alright, regarding dun sa full auto, right? Yung sa sear, na mabilis siyang masira, mabilis mapudpud, di ba? Kasi nga, meron kayo nakita na isang seller na sinasabi niya na mabilis daw masira yung full auto na tong mga Glock na, or mga G series na may full auto like yung G18, okay? So, yun yung sabi sa'yo, okay? Ngayon, actually, actually meron akong vlog na to. When I started selling yung mga G series na G18 na may full auto series, ang akala ko din before is yung napupudpud is yung sa full auto. Okay? But eventually, yung nagre-repair na kasi ako, kasi may nasisira, tapos nagre-repair na ako, napansin ko, hindi yun. Napansin ko, yung nasisira is yung semi-auto. Okay? And, na-vlog ko na rin yun. So, hindi ko lang alam kung na-delete ko na yung luma, yung sinabi ko na yung full auto yung nasisira, pero sure ako, meron akong vlog na dyan na sinabi ko na, kumbaga mas recent siya, na sinabi ko na yung semi-auto yung nasisira, hindi yung full auto. Alright? So, to everyone who's watching this video, ito yung tama, okay? Huwag kayo makikinig sa ibang nagkukwento kasi hindi ko alam kung siguro hindi lang nila alam kung ano yung pinagsasabi nila, okay? Kasi ako, aside from repair ng mga ganito, minomodify ko sila para hindi sila masisira. Okay, so ever since nag-start ako mag-modify ng sear ng mga G-series na G18, G35, wala pang nasira. Wala pang bumalik sa akin. Kaya nga actually, pag nagmo-modify ako, meron ako 1-year warranty doon sa modification ko. Okay, so di ko na matandaan kailan ako nag-start mag-modify. Like siguro mga 2021, 2022, 2026 na ngayon. Wala pa rin nagsasabi sa akin, Sir, yung minodify mo, nasira na. Wala. Nag-guess nyo? Kasi, dalawa kasi ang sear na to. Okay, doon sa mga newbie na hindi nakaka-familiar, ano ibig sabihin ng sear? Sear is parang lock. Okay? Dalawa kasi yung lock nito. Yung isang lock niya is for the semi-auto. Tapos yung isang lock niya is for the full auto. Yung napupudpud rito is yung lock para doon sa semi-auto. Hindi para doon sa full auto. Nagets nyo? Kaya kahit sabihin natin, bumili kayo ng ganito, tapos hindi nyo ginagamit yung full auto, mapupudpud yung semi-auto kasi nga semi-auto yung napupudpud. So pag nagmo-modify tayo na to, yung semi-auto na series minumodify natin. Saka yung hammer. Hindi yung full auto. Yung full auto, it's fine. Okay? So, ayun, Sir Danny, hope nagets nyo. And thank you sa pag-order at pagtiwala sa akin. Okay? May mga sinabi kayo, hindi ko na babanggitin regarding to sa kabilang Okay, so to test fire natin, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Inserting the magazine. Turning on the chrono. Firing. Okay, got 375. 0.6. 367.8. Ngayon, nga pala, follow-up, nagkataon lang na iba kasi yung ano ba yung magkaiba? Iba kasi yata yung hammer na to. Actually, yung part na yun, medyo nakalimutan ko na. No? So, it's either yung hammer or yung sear, yung magkaiba sa semi-auto. Kunyari, di ba, ito kasi may full auto. Pag yung mga G34 at G17, di ba, wala silang full auto. Magkaiba yung... Hindi ko na masyado matandaan, nakalimutan ko na rin eh. Yung part na yun ha. Magkaiba yata yung hammer nilang dalawa or yung sear magkaiba. Kaya dun sa mga G17, mga G34, mas matagal mapudpud. Pero napupudpud din. Mas matagal lang. Ito, mas nauuna, mas mabilis siya. So, kunyari, sabihin natin na sa G35, sabihin natin 1,000 shots, pudpud na. Dun sa mga G17, siguro mga 2,000 shots. Parang ganun. Mas matagal siya, pero eventually napupudpud siya. So, pwede rin siyang i-modify para hindi na siya mapudpud. Parang ganun. Or, pwede siyang mapudpud, pero kumakapit pa rin. Something like that. Kasi iba kasi pag yung
Pag nagpo-full auto kasi, di ba yan, naka-switch sa semi, yung pagkalabit mo, hindi naman siya naka-full auto, di ba? Semi-auto yung barrel mo, tapos biglang nagpo-full auto. Kasi nga, parang napudpud na yung hammer o yung sear to the point na hindi na siya kumakapit, hindi na siya naglalak. Kaya tendency, imbis na maglalak siya, bumibitaw siya, kaya pumuputok na siya. Pagkasamo, di ba, biglang pumuputok na kagad. Yun. Kasi nga, hindi na siya kumakapit. Dapat kasi, yung trigger, yung pag hinilam yung trigger, tsaka niya i-release yung hammer, di ba? Tsaka niya release, tsaka bibitawan. Kasi yung trigger, itutulak niya yung sear. Pag tulak na sa sear, yung sear, i-release yung hammer, tsaka papalo. Ganun kasi dapat. Ngayon, pag may napudpud dun sa connection ng hammer, tsaka yung sear, wala na. Kasi pag kasama ng gano'n, imbis na maglalak, dudulas eh. Pudpud na kasi. Papalo na kagad siya. Tapos pag cycle niya, ganun ulit. Papalo naman siya, papalo. Ganun siya. Alright? So, yun. 373.5. Yun yung yun yung story. Yun. Legit yun. Okay, yung kinakwento ko. And pwede nyo rin itanong sa ibang nagre-repair na marunong, yun din talaga yung sasabihin nila yung sinasabi ko. Okay? So, 367.5, Sir Danny, for the FPS test. Okay, so ngayon, ano ba? Accuracy test muna tayo. Okay, check ko muna to. Okay, so, okay, so 4 shots, nasa bilog. 2.5 meters, 4 cm size, 4 cm diameter target, and 0.20 grams BB, 12 gas. Okay, so kargaan ko lang konti kasi medyo humina na. Para maubos natin to sa full auto. Alright, so switching to full auto. Okay, so ano ba? Ayan, makita. Wala, hindi mo makikita talaga. Background dati itim. Okay, so ito na lang. Full auto. Burst mode. Burst mode muna. Okay, burst. Tapos, ubusin ko na siya. Okay, so yan. Snappy na snappy naman. Pwede naman siguro kahit gamitin mo ng 14. Pwede kasi malamig panahon ngayon. Okay, so removing the mag ng bala. So pulling back the slide. Switching to semi-auto, hammer down. And okay na to. Okay, so for the next unit, we have the KJ Works MK2. Okay, so this is the KJ Works MK2, guys. Actually, bagong dating siya, no? Kasi nga, naubusan tayo. Ngayon, itong mga dumating, this is using the green gas magazine na. Okay, so wala lang, ni-request ko green gas. Kasi, di ba yung previous, ang original kasi na to, di ba, CO2 mag. Nagkakaroon kasi ako ng issue dun sa mga CO2 mag. Pag nasisira, hindi ko alam paano ayusin. Pwede naman siyang green gas. Malakas din naman siya. Po 400 FPS din naman siya. Kaya sinabi ko kayo na baka pwedeng green gas mag na lang. Parang ganun. Okay, so aaralin ko muna siguro yung CO2, paano siya nire-repair. Siguro, mag-order na lang tayo ng mga CO2 mag. O siya, next batch na lang gawin natin. Sabihin natin kaya na gawin CO2. Kasi, syempre, nahihirapan din ako kapag hindi ko ma-repair yung mga nasisira eh. Okay? So, nakakaya. Parang wala lang. Parang ko. Kasi, syempre, binili nyo, hindi nyo nagagamit. So, parang medyo nahihirapan ako. Parang ganun. So, ayoko yung ganun. Alright? So, to Sir Miguel ng Rodriguez Rizal. Okay, so ito, inserting the mag. Nilagyan ko na siya ng 8 rounds. Nilagyan ko na rin ng gas. So, yan. Testing natin, thus far. Yan, 400 FPS din siya eh. 405. Malamig pa yung panahon ngayon. 413. 416.1, 412.6. Okay? So, ngayon naman, Sir Miguel to, accuracy test ko. Kasi accurate naman kasi lahat pag KJ Works eh. Ito, sige, hanap tayo ng medyo, wala pa masyadong butas. Kaya lang, halos lahat may butas na eh. Ito. Oh. Sobrang accurate eh. Talagang kung saan nakatapat to, dapat naka-blackout yan eh.
Yun talaga yung tatamaan mo eh. Teka lang, wala na yata ang bala to. 8 lang nilagay ko, wala na. Okay? So, yun Sir Miguel, okay na tong unit mo. Very accurate din, as usual. So, yan. Okay? So, for the last unit, we have the GHK Umarex Glock 17 Gen 5 MOS. Okay? So, this is the unit, guys. This is... Yan, guys. Ito yung Cerakote, yung coating. And this is the one with the aluminum slide. Ito, aluminum to. Tapos ito yung matigas yung trigger na parang same sa tunay na baril, no? Ganun. Parang yung slide niya, no? Okay, parang same sa tunay na baril. Alright? Tapos yung magazine niya, ayan, oh. Mukhang para mo tunay. Kasi hindi mo nakikita yung spring, di ba? O pati ilalim. O, ha? Okay. So, sir, kayo na to eh. Kay Sir Hidong ng, ano ba yun? Hindi ko alam kung anong Pangasinan. Nakalimutan ko. Hindi ko nasulat. Nasulat ko Pangasinan lang. So, ito, Sir Hidong, yung 4 na plates for the optics. Okay, and the tools. Yan yung pang-screw, pang-tanggal dito. Saka yung isang maliit, parang pang-adjust ng ano siya. Pang-adjust siya ng hop-up. Okay, so nasa may gilid lang. So, yung hop-up, to increase the hop, counterclockwise, to decrease, clockwise. Parang ano siya, close, open. So, close, open. Parang ganun. Okay? So, yan. Alisin natin muna yung tape. So, ito, yung trigger naman na to is malambot kapag, okay naman, medyo matigas pa rin, syempre. Pero iba pa rin pag may mag, yan, mapakita ko sa iyo. Diba? Okay. Yung nga lang, kapag may magazine, mas matigas. Okay, so ito, inserting the magazine. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay. FPS test lang natin. Okay. Malakas naman. Snappy as usual. 329.3. Kailangan medyo malakas yung daliri mo. So, this will train your hands. Or your finger. Actually, your finger. Okay. 327.4. So maganda to actually pag ano, lalo na pag meron kayong tunay na baril, ito yung kunin nyo. Kasi nga, mas masasanay kayo na talagang hinahawakan mo yung baril. Para yung trigger mo, yung trigger pull mo stable. Kasi nga, pagka pumuputok ka ng tunay na baril, tendency, yung pull, yung last pull, gumaganon yung baril paminsan eh. Nagda-down. Diba? Tapos minsan meron pa yung mga trigger, ano ba yun? Yung recoil anticipation na tinatawag, yung hindi mo pa napuputok, gumagalong ka. At least, pagka nasanay ka dito, talaga naka-steady ka lang, tapos yung gumagalaw lang, yung daliri mo lang. Puputok yung ball, tsyung. Tapos sabay yung next mo, ganun lang. Pag nasanay ka, okay nga siya, okay actually. So, ito naman, accuracy test natin, hanap tayo ng bilog. Ito. Hindi ko nakalabit. Kinalabit ko na, hindi ko na nahila. Wait, ulit. Paminsan, ang nangyayari sa kanya, pag hila mo, parang mo matigas. Ang gagawin mo, bibitawan mo. Pag yung sunod na hila mo, para lumalambot na siya. For some reason, di ko alam kung bakit ganun. Basta nagiging ganun eh. Okay? Paminsan naman, actually, pag ako kumakalabit, una-una kasi dito ko nilalagay sa tip. Pag natitigasan ako, inuusog ko, dito ko na siya hinihila. Okay. So, yan. Game. Okay. Ay! Tumaas. Tumaas kasi naganon ko eh. Parang nagmamadali ako. Pero, alay naman siya diretso. Kung ito yung bilog, dito tumama. Sabi ko na, nagmamadali kasi. Okay. So, ayan. Nag-opening slide. Removing the magazine. Wala nang bala. Okay. Pull back. Hammer down. Okay. So, ayan, Sir Hidong, okay na rin tong unit mo. So, papaka na to. Lahat na to, guys, no? Ma'am Rose Ann, Sir Danny, Sir Miguel, and Sir Hidong. So, papaka na to ngayon. And then, dadalhin ko na sila sa courier. Hindi, meron ako isang papalala mo, no? Yung kay Sir Miguel, papalala mo. Okay, so, yun the rest, dadalhin ko na lang sa courier.
Alright? So, ayun guys, thank you for your orders, ma'am, sir. And to everyone who's watching, thank you for watching. Until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.